Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Ash Wednesday. Nataon po na February 14 ang pagdiriwang na ito. Kung kaya nawa ay mas mabigyan natin ng pansin ang ating pong pagdiriwang sa simbahan, lalong-lalo na para sa mga Katoliko. Ngayon po ay Ash Wednesday at ang isa sa mga nakaugalian natin ay ang paglalagay po ng abo sa ating mga noo bilang tanda ng ating pong pag-amin na tayo po ay may kasalanan o tayo po ay makasalanan at nagtitika tayo at nagpapahayag tayo ng ating pong kababaang loob sa pag-amin na tayo ay may kasalanan. At sa araw na ito, Ash Wednesday din, ay tayo po ay merong kailangan na gawin, no? Fasting and abstinence. So, wag nawa tayong malilito, no, na nawa taon-taon po ito na ginagawa. Sana taon-taon din ay mas lumalalim po ang ating pagsasabuhay tungkol sa gawain ng fasting and abstinence, lalo na kapag Ash Wednesday na siyang nagiging hudyat ng pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. So, ano nga ba ang fasting? Ang fasting ay ang pagbabawas ng pagkain. So, isang full meal lang. Halimbawa, no, kung breakfast, kumain ka na ng kumpleto, hindi ka nakakain ng lunch and dinner o mamimili ka sa tatlo. So, meron kang i-skip. So, isang full meal lang ang atin pong gagawin. So, bahagi po ito ng ating pag-aayuno o yung pagsasakripisyo natin para sa araw na ito. Pwede naman, no? Sabi nila, kung talagang hindi kakayanin dahil hindi nga bihira nga ito na i-practice ng mga Katoliko, pwede kang mag-take ng kaunti na snacks, no, in between para hindi ka panghinaan, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho. Kaya nga po ito ay isang seryosong gawain na hudyat para sa pagpasok natin ng Kwaresma. So hindi po ito pwersahan, pero kung sabi nga magpapapahid ka ng abo, magpapalagay ka ng abo sa noo, kailangan alam mo din kung ano ang mga hinihingi sa atin na sakripisyo na dapat natin gawin. So yun po yung fasting. 2 beses lang po sa isang taon nito, no? Ash Wednesday at Good Friday. So ito po ay mandatory para sa mga may edad 18 years old hanggang 59 years old. Siyempre, yung mga senior at yung mga may sakit ay exempted, no? Yung mga may komplikasyon, hindi na kinakailangan na gawin itong fasting ito. Pero kung gusto ninyong i-challenge o hamunin ang inyong mga sarili bilang tanda ng inyong pong pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos, ay pwede po itong subukan. So ano naman po ang abstinence? Abstinence ay tumutukoy po sa hindi pagkain ng karne na nakagawian nating kainin, at bagamat hindi lang ito na naiiwan sa pagkain ng karne, ito rin po ay pagsasantabi o pag-alis natin sa mga bagay na nakadalasan natin na ginagawa. So, isipin din natin, no, saan tayo po, kaya nga yung abstinence, no, abstain, yung pag-iwas natin sa mga anumang gawain na kumbaga habit na natin, po pwedeng yung mga vices o mga bisyo, paninigarilyo, pag-inom, pagko-computer o mga leisure natin na ginagawa. Pero syempre, in particular ay yung hindi pagkain ng karne o hindi pagkain ng masasarap. So, kailangan natin unawain mabuti ang mga inihiling sa atin na ito upang mas maramdaman natin at makapasok tayo sa diwa ng pagdiriwang ng Ash Wednesday o pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma. So, sana po, no, pakishare nyo, pakibahagi nyo po itong impormasyon na ito sa inyo pong mga kakilala, dahil baka mamaya, no, nakikiuso lang tayo, sumasabay lang tayo sa mga tao na nagpalagay ng abo,
pero hindi talaga natin naunawaan. Pero ngayon, sana sa tulong ng video na ito, nawa nakatulong ito para maihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Apo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.